Mga kapatid, hindi makita yung mukha ko. May nakaharang na dalawang LEC. Kasi po, sa sobrang init ng panahon ngayon, nagpabili ako ng dalawang electric fan. Super hangin, sabi nga ni Rod Navarro. Nagpabili ako sa aking asawa ng dalawa para lumamig ang ulo ni Otto Ranz. Pero hindi po mga kapatid, sa sobrang init ng panahon ngayon mga kapatid, ay may mga tao na dinadaan sa init ng ulo. At nakakapagsabi sila ng mga bagay na medyo may talas ng konti. Pero ito pong comment nitong isang subscriber ko naman po siya, inamin naman po niya na siya po ay mananatiling subscriber ko dito sa aking channel. Pero kaya po ako ngayon ay nag-effort na rin, ito po ay para sa kanya. Para kahit paano, ma-explain ko sa kanya yung mga sinasabi ko tungkol sa automatic transmission. Kasi litong-lito po siya sa mga sinasabi ko. Sabi po niya, kalokohan naman ang sinasabi mo, sir. Dinesign nga yan na neutral kasi para makarelax yung transmission. Iwan ko po, sir, kung saan mo napulot yung explanation sa transmission mo. Importante talaga dyan sa automatic transmission, yung oil niya always mo palitan. Tama ka dun. No? Isa sa pinakatama yan, sinabi mo na yan. Pero sa sinabi mo na makakasira ang neutral sa mga clutch lining po. Dahil sinasabi mo gumagana pa rin yung transmission pag naka-neutral. Hindi na nga umaabante yung car mo naka-neutral tapos ngayon sinasabi mo gumagana. Diyan ako hindi believe sa iyo, sir. Yun. Diyan daw siya hindi believe sa akin. Alam mo, sir, bakit madali nasisira ang automatic transmission? Dahil sa hindi maayos na paggamit. Nakatakbo, bigla-bigla na lang mag-change gear. Tapos yung iba naman, kahit hindi pa naka-full stop, change gear ulit. Tama ka dyan, Brad. Tama ka, Butchokoy TV. So, yun mostly nakakasira sa automatic transmission. Natatawa lang ako sa explanation mo, sir. Ito lang sasabihin ko sa iyo, sir. Yung neutral at park, nakadesign po yan para makarelax yung automatic transmission mo. Salamat. Ayun. Salamat din sa iyo. Gumawa ako ng presentation para naman ipapakita ko sa iyo kung paano yung aking mga sinasabi. Ang sabi ko po, kapag ka naka-neutral ka, ay gumagana pa rin yung lahat ng laman loob sa yung automatic transmission. Ito yung torque converter. Ito yung impeller. Ito ay built-in na yung impeller dito sa mismong case, hindi mo mapaghihiwalayan. At ito naman yung turbine. Itong turbine, umiikot ng hiwala yung nasa loob, ayan. Kasi ito namang casing na yan, saka ito magkadikit na yan. Welded yan. So ito ay umiikot. Ngayon yung turbine, Mr. Butchokoy, ito nakasulat dito, nakalagay turbine. Ito naman impeller. So ito ngayon, yung laman loob ng iyong torque converter. Pag start mo ng engine mo, Mr. Butchokoy, gagana ngayon itong buong housing ng iyong torque converter dahil ito ay nakatornilyo doon sa flywheel. Pag start mo ng engine, umiikot na lahat yan. Ito po yun. Start ko ngayon. Yan. So pag start ko ng engine na to, o teka, ba't umiikot to? Teka, turbine, wag ka mo na umikot. Uy, magagalit si Mr. Butchokoy. Wag ka mo na umikot. Kasi pag umikot to, umiikot na lahat yung kinakabitan nito. Ito po kasi yung input shaft. Ito pong input shaft, nakakabit yan dito sa turbine. Yan. So ngayon, pag ikot nitong si turbine, umiikot na to. Ayan. Ngayon, ang laman nito, Mr. Butchokoy, ay mga clutches. Ito yung clutch 1. Tapos meron siyang gear dito sa loob. Na kapag ka, Mr. Butchokoy, inilagay mo ngayon sa drive, ito neutral, yan, neutral or park yan. Umiikot lahat yan, umiikot din to. Kapag ka ngayon, Mr. Butchokoy, inilagay mo sa drive, di ba, ang ginagawa mo naman bago mo ilagay sa drive, nakaapa ka sa brake. Oh. So paglagay mo ngayon sa drive, aapa ka muna sa brake or kung yan ay naka-handbrake, di ba? Pag inilagay mo sa drive, hindi ka abante. Pero magi-engage ngayon to. Yung mga clutches sa loob nito, ang pagitan ng clutch, bakal, clutch plate, clutch plate, clutch plate. So magi-engage, ito ngayong nasa gitna, kakapit siya. Magiging aswan ngayon, itong clutch pack na to at saka yung nasa gitna na pupunta doon sa output shaft. Meron pa po isang shaft yan. Nandyan. So ngayon, ito po yung output shaft.
Nakapag-drive ka na, naka-engage na yan. Eh since nakapreno ka, hindi to ngayon iikot, hihinto na to. Kasi nakapreno ka. Bakit humihinto? Dahil ito nga pong output siya, papunta na to sa propeller, papunta na to doon sa mga gulong mo. Eh nakapreno ka. May nararamdaman ka ngang gusto ngang umabante. Ito pa yun. Mr. Butchokoy, ito yun. Ayan o, parang gusto niyang umabante. Mr. Butchokoy. Siyempre, pag ito ay nandoon sa loob ng torque converter, kung yan yan, eh malakas ang ikot yan. Kasi merong fluid coupling na nangyayari. Yan. Umiikot itong impeller mo, tapos may fluid coupling dito. Yan. Kaya pinapaikot niya yan. Tapos merong pang stator na nagpapalakas pa nung torque. Kaya nga ang tawag doon, torque converter. So ngayon, umiikot, naka-drive ka, naka-stop ka ngayon. Ito, naka-drive yan. Naka-stop ngayon yan. So pag binitawan mo, preno mo, unti-unting umaabante yan. Ngayon, kung nilakas mo RPM mo, bibilis din siya. Di ba? Umabante ka na eh. Magkakaroon lang ng koneksyon yung dalawa na yan kapag gumana na yung lock-up clutch. Pag gumana na yung lock-up clutch, merong pressure ulit na bubuga. Dito sa likod nito, meron kasing may clutch pa sa likod niyan eh. Yan, oh. Sa likod nito, may clutch pa, may lining pa yan. Okay. Bubuga ngayon yung malakas na fluid dito sa gitna nito. Galing doon sa lock-up clutch solenoid, magkakaroon ng pressure, magdidikit ngayon yung lining, saka itong turbine, saka itong casing, magdidikit ng todo at magiging aswan na siya. At parehas na yung speed nitong impeller mo at parehas na rin ang speed nitong turbine mo. Pero pag preno, kumakalas din yun. Kaya kung pabagal ka na, ang mangyayari, okay, nasa number 3 ako. Punta ngayon ako sa 1, babagal din to at pwede ka na ngayon mamreno. Ayan. So ngayon, Mr. Butchokoy, kapag po naka-neutral ka, no? Lahat yan umiikot. Hindi ka nga lang naka-engage dito. Yung mga lining mo, umiikot-ikot dito yan. Wala nga lang pressure na papasok dito. Ito may mga butas to. Para pagdikit-dikit ito ng matindi. Yung talagang hindi dudulas. Ngayon, pag naka-neutral ka, magdi-disengage dahil wala nang pressure na papasok dito, umiikot yung lining mo, pero yung plate hindi. Kaya ang sinasabi ko, Mr. Butchokoy, kapag po marumi ang fluid mo at nagkakaskasan itong mga lining sa loob, syempre, pag start mo pa lang ng engine mo sa umaga, o kaya kahit hindi sa umaga, basta ini-start mo yan, umiikot na to ng ganito eh. Umiikot din to, yan, umiikot yan. Umiikot po yan. Okay. Naka-park ka, naka-neutral ka, nagkukrus ka, ginagamit mo, naka-drive ka, okay, bumabiyahe ka, lahat umiikot na to. So, sir, kailan ngayon pwedeng mapahinga yung clutch mo, yung transmission mo? Kasi may sinabi ka dito. Natatawa ako sa explanation mo, sir. Ito lang sabihin ko sa'yo. Sir, yung neutral at park, naka-design po yan para makarelax ang automatic transmission mo. Ito daw neutral. O yan, neutral. O kaya ilagay mo sa park, maglalak lang naman yung yung parking pole. So pag naka-neutral, naka-park, iyan po yung umiikot. Umiikot din to. Umiikot lahat yan. Hanggang doon sa planetary gear 2. So ngayon, ang mangyayari po, na-relax po ba, Mr. Butchokoy? Umiikot yan, umiikot to. O. Sabi mo dito, ito lang sasabihin ko sa iyo, sir, ang neutral at park naka-design po yan para makarelax yung automatic transmission. Umiikot yan. So kailan marirelax? Ilagay mo sa drive. Ipreno mo. Lahat ito nakahinto. Kasi ito po, diretso na itong output shaft doon sa propeller hanggang doon sa mga gulong mo, nakahinto yan. So, marirelax po, hindi. Siyempre, nakahinto yun eh. Ang umiikot na lang doon ay itong impeller. Yan. Pero itong turbine nakahinto dahil nakapreno ka. So, ayan. Umiikot itong nasa ilalim, yan. Pero itong turbine nakahinto kasi ito ay nakakabit sa turbine, nakakabit sa output shaft, at nakakabit sa propeller hanggang doon sa gulong, nakahinto yan. Ngayon, hindi naman mag-overheat yan kasi umiikot yung pump eh. Umiikot yung transfer pump mo. At nakaminor ka lang. Ito. So ngayon, halimbawa, in-start mo na ang engine mo, sir, Butchokoy, hanggang sa nag-waiting ka ng matagal, tapos na-traffic ka, naka-neutral, naka-park, traffic ka, yung panahon na ibibigay mo para ma-relax ang transmission mo ay yung naka-drive ka at nakapreno ka. Kasi hihinto ito. Yun lang.
Yun lang yung panahon na marerelax siya. Kung ilang minuto yon na ibinigay mo sa transmission mo, magte-thank you sa iyo, hindi mo lang marinig. So kung halimbawa, na-traffic ka, 30 seconds, naka-drive ka, naka-preno ka, yun, nakahinto lahat yun. Naka-preno ka, ayan, o, paano iikot ito? Di ba? Naka-preno ka eh. So ito, umiikot ito dahil kailangan mag-circulate ng fluid. Dahil pinapaikot niya itong katawan nito, dahil doon yung pump. So yung transfer pump na yon at yung pressure pump na yon ang magpapagana pa rin nung iyong valve body para i-circulate ngayon yung ATF papunta doon sa cooling system mo. Kung i-revolution mo habang nakahinto kayo, pinabibilis mo rin to. O revolution ka ng revolution. Brum, brum, brum. Ayan, ganyan din yun. O nakapark ka. Brum, 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 brum. O ayan, ganun din yun. Di ba? So syempre, hindi mo pwedeng i-revolution yan kung ikaw ay nakadrive. Aabante yan, lilipad yan. Ganun kalakas yun. So, ilagay mo ngayon sa mababang RPM. Halimbawa, naka-stationary ka lang. Babagal din to. Ngayon, kung naka-neutral, naka-park ka, kahit apakan mo preno, hindi hinto yan. Kaya lang hihinto yan kung naka-engage ang drive mo. Or kung nakalagay ka sa low, nakalagay ka sa 1, sa 2, sa 3, siyempre engage yun. Naka-drive pa rin yun, yun nga lang, nandun ka sa low speed, or nandun ka sa high speed, or nandun ka sa reverse. Naka-engage lahat yun. Dahil naka-preno ka, ayan yun. So, walang umiikot yan. Ngayon, yung nararamdaman mo na parang umaabante, ito nga po yun. Kasi ganun kalakas ang fluid coupling. Meron ka pang sinabi dito, hindi nga umaabante yung car mo, naka-neutral, tapos ngayon sinasabi mo gumagana. Ito na po yun, yung sagot ko sa'yo. Talagang gumagana po yan, hindi nga lang siya umaabante kasi hindi po ito naka-engage. Ayan. So, sa iba pong mga nanonood pa rin po nitong mga vlogs ko, ito po yung explanation kasi wala akong electric pan nun eh. Nung panahon na ginawa ko yung ibang mga vlogs. So dito, naipakita ko po sa inyo, ito yung torque converter. Ito, umiikot to, parang ganyan, ikot lang siya ng ikot. So naiiwan naman itong turbine kung ikaw ay naka-brake. Pero kung naka-neutral ka, ikot lang din ng ikot lahat yan. Pati yung mga pyesa dito, sa iyong automatic transmission, ayan nga, kung nakikita nyo rito, may mga nakasulat ako dyan. Ayan. So, ito po yung makina. Ito yung torque converter. Iikot ngayon tong impeller. Sasama niya tong turbine, input shaft. Yan, dire-diretso na doon yan. Hanggang dito sa propeller, hanggang doon sa gulong. Ngayon, kung ikaw ay naka-neutral, umiikot ito, ikot din ng ikot lahat yan. No, itong clutch 1, clutch 2, P1, no? Ngayon, ito, mamimili ngayon kasi ito eh, kung sa reverse ka, kung sa fifth speed ka, sa fourth speed ka, sa third speed ka. So, namimili ngayon yung clutch dyan. Pero ganun pa rin, yung mga mechanismo na yan, always neutral nga ang automatic transmission eh. Nakaganyan na siya oh. Always neutral yan. Kaya nga napaka-importante ang inyong fluid. Kasi kapag ka hindi maganda ang inyong fluid at yan ay nasunog na, hindi na siya mag-work as talagang magandang klaseng fluid. So para ka na lang naglagay ng mumurahing fluid kung yan ay nasunog na. Kaya tama ang sabi ni Butchokoy TV na lagi mo yang papalitan. Kasi nga, lagi yang umaandar, lagi yang umiikot pag naka-neutral at naka-park ka. Magkakaroon lang ng pahinga yan kapag nilagay mo sa drive or in-engage mo kahit na anong speed doon at namreno ka. Nakahinto yan. Ganun lang. So kung ilang minuto yon, binigyan mo ng konting pahinga ang automatic transmission mo. Pero siyempre, hindi hihinto ang impeller dahil paiikutin niya yung iyong pump para mag-circulate yung fluid papunta doon sa cooling coil mo, doon sa may radiator at lumamig yung fluid. Kaya lang naman talaga umiinit yung iyong automatic transmission fluid sa bigat, sa hirap. Kung halimbawa, talagang sobrang bigat nung kine-carry niya o kaya kung magmaneho ka, talagang high RPM, no, lalo na akyatin sa punta ka ng Baguio, mga bundok na yan, punong-puno yan, talagang mag-iinit ang automatic transmission fluid mo. O kaya naman, kahit sabihin mo walang akyatin pero punong-puno ka naman, kung magmaneho ka naman, talagang binibigla mo. Yung RPM mo talagang tinotodo mo. Pwede namang dahan-dahan lang ng konti. Tulad nito, nasa number 1 to. Kung ilalagay mo nga sa high speed, o yan, nilagay ko sa high speed. Bibilis din to eh. So kung every time ganyan ka, nasa minor, tapos lalagay mo kaagad sa high speed. Minor, lalagay mo sa high speed. Aba, dito,
bibilis, babagal, tapos magkakaroon ng conversion dito sa torque converter, magkakaroon ng multiplication ng torque, yan, nagiinit ang iyong automatic transmission fluid. No? So, kung ikaw ay marahang magmaneho, kung talagang maayos kang magmaneho, hindi mo masusunog ang iyong automatic transmission fluid. Napakasimple, wala namang contact dito yan eh. No? So, kung ano yung nagpapaikot dito, yun po yung fluid coupling. Sabi niya, alam mo sir, ang paliwanag mo kasi sa video, sinasabi mo pag naka-neutral, gumagana pa rin ang transmission. Tanong ko, bakit po hindi umaarangkada ang sasakyan? Ayun. Sabi ko kasi gumagana pa rin ang transmission niya. Yan nga po, gumagana yan. Pero bakit daw hindi umaarangkada yung sasakyan? Kasi nga hindi naka-engage. Pero umiikot po lahat yan. So ang hindi alam ni Mr. Butchokoy doon, merong pressure ng fluid na papasok dito sa mga butas na to. Malakas yung pressure na yon. Meron tong magtutulak ngayon dito sa mga linings dito para magdikit-dikit ng todo, at yung plates nakakabit doon sa granahe, yung lining naman nakakabit dito sa housing na to. Kaya pag nagdikit-dikit yun, mag-iikutan ngayon aswan to. Ano po ang gamit sa neutral kung sinasabi mo na hindi nakarelax yung transmission? Sige na. Ang automatic transmission, talagang kung tutusin, lahat yan naka-neutral. Nag-aabang lang yan ng pressure ng command, nag-aabang lang yan ng engagement. So ayan, naka-start ang engine mo, gumagana na tong turbine dahil pinapaikot nitong impeller, ganyan na siya. So, hihinto lang ito kapag ka in-engage mo nga yung drive mo dahil aswan na yon, nakapreno ka, hindi iikot yung propeller, hindi iikot yung output shaft, hindi na rin iikot to hanggang dito sa turbine. Hindi mo ba feel pag nakadrive ka at nagpreno ka lang, yung transmission mo parang gigil pa rin, pero mahina lang ang galaw? Ito nga yun, Mr. Butchokoy. Ayan yun. Kasi ito nararamdaman mo sa torque converter, malakas talaga to. Hindi ko talaga yan basta-basta mapipigil. Sa totoo lang, binaligtad ko lang tong ikot ng LEC kasi masakit pag pinipigil ko So ganyan yan, umaabante siya. No? Yan yung nararamdaman mo, Mr. Butchokoy, kapag yan ay nandoon na mismo sa torque converter. So it means hindi pa rin nakarelax yung transmission mo. Tingin mo, baliktad na baliktad yung nalalaman mo. Di ba? So dito, talagang yan, hindi nakarelax yan. Wala talagang masasabing nakarelax siya. Huwag mong isipin na magre-relax kasi ang design ng isang automatic transmission, lahat umiikot na yan. Kaya nga dapat napaka-importante maganda ang fluid mo para mabawasan yung frictions. Kasi kung pangit ang fluid mo, umiikot ng tuloy-tuloy yan, ako, masisira talaga yan. O yan, naririnig mo sa akin kasi yung fluid mo nga pangit na, may mga ribaba na. Ganito ang sitwasyon ng transmission mo. Ikot ng ikot yan. So dapat palaging maganda ang iyong automatic transmission fluid. Pero sinabi mo yung neutral na hand nakapagpahinga ang transmission parang mali ata. So it means ginagago tayo sa engineer yan, di ba? Hindi po, hindi sila nanggagago. Hindi mo lang po naintindihan. Kasi kailangan po talaga bago tayo magsalita, intindihin muna po natin. Kasi tulad nito, baliktad po talaga yung pagkakaalam mo. So ito po, kaya ko po kinokorekto kasi ang dami mong alam Tama lahat So yung operation lang ng automatic transmission ang medyo nabaliktad. So sabi dito, so sorry sir, bad comment ako. Ayan, hindi, wala kang dapat ipag-sorry, Brad. Nagsosorry din ako sa iyo kung kung medyo ma-upset kita ngayon sa presentation. Pero hindi po, total, ini-explain ko naman sa iyo. Hindi ka dapat mag-sorry. Ang importante dito, naiintindihan natin. So sabi mo, no worry sir, support pa rin ako sa mga vlog mo na heart feeling. Okay. Kaya Sir Butchokoy, napakabait mo kaya ginawa ko tong presentation na to. Kasi kahit nakakapagsalita ka, siguro hindi mo lang makontrol. Kasi nga, yung naintindihan mo before, ay talagang kung titignan mo, ay talagang maling-mali kung ang pagbabasihan mo yung sa akin. So pwedeng ngayon ang nasa isip mo, mali ako. Talagang sobrang hindi siya pwedeng paghaluin kasi nga talagang baliktad. So ngayon, na naipakita ko sa'yo, hindi na to animation. No, ito na, nagpabili na ako ng 2 electric fan para maipakita ko po sa iyo ang operation ng automatic transmission. So ang pinaka-the best dito, para po sa ating lahat, ang automatic transmission kailangang manatili na maganda palagi ang inyong automatic transmission fluid. Kaya nga po ako, hindi na po ako mahihiya na i-present sa iyo yung mga product ng Repsol. Meron kaming Automator 3, automatic transmission fluid, Dextron 3, Dextron 4, meron din po kaming Automator 6. Yan naman yung katapat ng WS. So, dapat palaging maganda ang fluid mo. Kasi kung hindi maganda ang fluid mo, mantakin mo. Pag start mo pa lang ng engine mo, umiikot na lahat, halos lahat yun.
Eh, ang pinakamadali pa namang masira, yung clutch 1. Yun yung palaging umiikot pag start mo. Ito yung nakakabit dito. Ayan. Ito ang pinakamadaling masira, mga kapatid. Clutch 1, clutch 1, clutch pack 1. So, ito yung kapag start mo pa lang, umiikot na yan. At nagkikiskisan sila nung plate at nung lining. Kaya kung hindi maganda, ang automatic transmission fluid mo, masisira yung clutch 1. Kapag hindi ka na umaabante, wala ng power, ang nagkakaroon ng problema dito, hindi umi-engage. No? Bumibitaw yung engagement ng clutch 1 doon sa granahe sa loob. Salamat at sabi mo, mananatili kang nakasupport sa aking vlog. At kung may mga tanong ka pa po, pag-aralan natin. Sa manual transmission, kapag start mo rin ng engine mo, umiikot na rin lahat yon. Kasi yung lining nakaipit sa pressure plate at nakaipit sa flywheel. Tapos yung lining, yung gitna nun, naka-spline yun sa yung input shaft. Di ba? So pag start mo ng engine mo, kapag kaya na nandoon sa neutral side, umiikot na lahat yon dahil yung iyong input shaft papunta na doon sa lahat ng granahe. Kailan mapapahinga yung ikot ng mga gears mo sa loob ng iyong manual transmission? Kapag inapakan mo yung clutch. Dahil hindi iikot yung lining at hindi rin iikot yung main drive. So walang magpapaikot doon sa loob ng iyong manual transmission. So ito na naman, mag-e-effort ka na naman. So kung gusto mong ma-relax ang manual transmission mo, kung gusto mong ma-relax ang automatic transmission mo, may effort na manggagaling sa'yo. At yun naman ay tuwing matatraffic ka lang, mga ilang segundo lang, mga ilang minuto lang yun. Dahil kung talagang mahaba ang traffic, pagdating sa automatic transmission, pwede mo talagang ilagay sa neutral yan, pwede mong ilagay sa park yan. Ang lagi ko pong sinasabi, wag lang yung drive, neutral drive, neutral drive. Ang sinisira doon, yung engage, disengage, disengage dito. Yun ang madaling magkakaroon ng wear. No? Sa halip na mapahaba mo ang buhay ng automatic transmission, umiigsi. So yun mga kapatid, salamat Mr. Butchukoy. Salamat po sa panonood nyo sa aking vlogs. At ito, papakita ko sa inyo yung misis ko. Pakita ka nga. Dito ka sa likod ko. Dito. Yung aking ex-girlfriend. Yan, siya yung bumili ng electric pan. Ayan. Uy, natagpan. Ayan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po tayong lahat hanggang sa muli nating pagkikita. Magandang gabi po at magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid.